Nilinlang tayo, buhay ang mga taong sa Titanic. Naging isang napakalaking balita ang tungkol sa isang submersible o maliit na submarine upang tingnan ang kilala at tanyag na lumubog na barkong Titanic. Sa araw na ito mga kaalam ay aalamin natin ang buong kwento tungkol sa submersible na kumitilan ng 5 buhay at paano nga ba ito nangyari. At ano ang ibang mga kahinahinalang opinyon tungkol sa madilim na pangyayaring ito. Ating buksan ang kaalaman. Ito ay ang Titan, dating kilala bilang Cyclops 2. Isang submersible ito na nilikha at pinamamahalaan ng OceanGate na layuning dalhin ang mga turista sa isang kakaibang paglalakbay upang masilayan ang labi ng Titanic. Taglayang modernong hull na gawa sa titanium at carbon fiber composite materials, ito ay sinasabing may kaya hanggang 4,000 meters to 13,000 feet na lalim. Matapos ang mahigpit na magsusuri at matagumpay na paglalakbay sa inaasang lalim noong 2018 at 2019, nagkaroon ng pagkasira ang orihinal na composite hull ng Titan, kaya't ito ay pinalitan noong 2021. Agad na sinimula ng OceanGate ang pag-aalok ng mga paglalakbay papuntang Titanic at nagawa nila itong madalas noong 2021 at 2022. Mula nang matuklasan ang pagkalunod ng Titanic noong 1985, mayroong limitadong mga paglilibot sa lugar ng pagkalunod. Kasama na sa paglilibot na ito ang paggamit ng mga submersibles na gawa ng Finland na kilala bilang Mir-class submersibles noong dekada ng 1990 na nag-record ng mga imahe na ginamit sa mga una at eksena ng kilalang pelikulang Titanic noong 1997. Noong 2016, siniguro ng OceanGate CEO Stockholm Rush ang paglalakbay ng mga turista papunta sa lugar ng pagkalunod ng Andrea Doria. Sinabi niya na kapag pinakiusapan ng mga tao na banggitin ang isang bagay sa ilalim ng tubig, isa sa mga unang lalabas sa kanilang bibig ay Titanic. Simula noong 2021, ginamit ng submersible na Titan ng OceanGate sa ilang mga paglalakbay na pagsuri sa lugar ng pagkalunod ng Titanic. Ibinigyang diin ni Rush na ang Titan ay maaaring gamitin upang masusing pag-aralan ang kalat ng mga labi at makuha ang eksaktong mga imahen na magagamit upang lumikha ng isang tumpak na 3D na model ng lugar ng pagkalunod. Ang Titan ay may mga sukat na 670 cm by 280 cm by 250 cm at may timbang na 9,525 kilos o 21,000 pounds. Ang pinakamalaking kargang kakayahan nito ay 685 kilograms o 1,510 pounds. Upang kumilos, gumagamit ito ng 4 na electric thrusters na nakalagay sa 2 horizontal at 2 vertical na posisyon na nagpapahintulot sa pag-abot nito ng hanggang 3 knots o 5.6 kilometers per hour. Ang crew compartment ng Titan ay matatagpuan sa loob ng pressure vessel na binubuo ng 5 pangunahing bahagi. Kasama sa mga bahaging ito ang 2 hemispherical titanium end caps, 2 matching titanium interface rings at isang cylindrical hull na gawa sa carbon fiber wound material na may internal diameter na 142 cm o 56 na pulgada at haba na 2.4 na metro o 7.9 na talampakan. Ang forward hemispherical end cap ay maaaring alisin at magamit bilang hatch para sa mga tauhan upang makapasok at makalabas ng kompartamento bago at pagkatapos ng mga misyon. Bukod sa crew compartment, mayroon ding landing skid structure at outer fiberglass composite shell ang Titan upang takpan ang mga mekanikal na kagamitan nito. Pareho ang skid at shell na maigpit na nakasalansan sa mga titanium interface rings. Ang disenyo ng cylinder ng cruise compartment ay nangangailangan ng kapal ng pader na 4.5 na pulgada o 114 mm na binulgar bilang 5.0 na pulgada o 127 mm. Ito ay binuo gamit ang 480 alternating layers ng P-Preg unidirectional cloth na inilatag sa axial direction at wet wound filament na inilatag sa hoop direction. Kinumpleto ng Spencer Composites ang pag-ayos ng cylinder noong 2017 at isinailalim ito sa temperatura ng paggaling na 137 degrees Celsius o 279 degrees Fahrenheit sa loob ng 7 araw. Ang bawat titanium end cap ay may kapal ng pader na 83 mm at ito ay kinabit sa isang interface ring sa bawat dulo ng cylindrical hull, habang ang mga end caps ay bolted sa mga interface rings.
Ang mga penetrations para sa mga external cables ay dumaan sa mga interface rings. Ang forward end cap ay may kasamang isang acrylic window na may sukat na 380mm o 15 pulgada, 180mm o 7 pulgada ang kapal at hugis conical frustum na nagpapahintulot sa mga tauhan na masilayan ang kanilang paligid habang sila ay nagdive. Upang masiguro ang kaligtasan sa dive, mayroong real-time acoustic monitoring system ang Titan na may patent na pag-aari ni Rush na nakakapagpatuloy ng simula ng buckling sa carbon fiber hull upang maiwasan ang kaguluhang pagkabasag. Ang pagkokontrol sa sasakyang ito ay ginagamitan ng isang binagong game controller katulad ng Cyclops 1. Kapag ang mga tauhan ay nasa loob na ng sasakyan, ang hatch ay isasara at ibobolt mula sa labas. Walang paraan upang buksan ito mula sa loob ng sasakyan. Dagdag pa, walang onboard location system ang Titan. Sa halip, ang support ship na nagmamonitor sa posisyon nito na relative sa target ay magpapadala ng mga text message sa Titan na naglalaman ng mga distansya at direksyon. Ngunit kahit bukang pinagplanuhan ng submersible na ito, ay umani ito ng napakaraming issue tungkol sa disenyo nito. Noong 2015, bumisita si Rush sa Dewar Marine upang matuto mula sa Project Deep Search, kung saan nagbabala si Liz Taylor, ang presidente ng Dewar, laban sa paggamit ng carbon fiber dahil hindi ito angkop para sa pressure ng karagatan. Noong 2023, muling ipinahayag niya na ang carbon fiber ay hindi maganda kapag binabasa ng tubig, lalo na kapag walang laman o isinasailalim sa malaking pressure ng karagatan, kaya't hindi ito angkop na material. Noong Marso 2018, nagpadala ng pribadong sulat ang mga komite ng Marine Technology Society kay Rush na nagpahayag ng pangamba tungkol sa disenyo ng Titan at pinakiusap sa kanya na ipaklas ang barko para sa certification ng isang Ship Classification Society. Kailam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ang pag-aanunsyo ng submersible na sumusunod sa mga pamantayan ng DNV na nakalito dahil walang intensyon ang OceanGate na sumailalim sa DNV testing ang sasakyan. Bagamat hindi na ipadala ang sukat, nagkaroon ng direktang usapan ng chairman ng komite at si Rush na nagresulta sa hindi pagkakasundo. Noong 2009, nagsangguni na si Rob McCallum sa OceanGate, ngunit umalis dahil sa pangamba na minamadaling pag-develop ng barko. Noong 2018, nag-email siya kay Rush at binalaan nito na ang kawalan ng pagklasipika ay maaaring magdulot ng panganib sa kanya at sa kanyang mga kliyente at inihambing ito sa unsinkable na paniniwala ng Titanic. Nagalit si Rush sa email, itinuring itong personal na pag-insulto. Noong 2019, ipiniwanag ng OceanGate sa isang blog post kung bakit hindi klasipikado ang Titan at binigyang diin na ang karamihan ng marine and aviation accident ay nagmula sa pagkakamali ng operator kaysa mechanical na pagkabigo. Sinabi nila na ang pagklasipika ay nakatuon lamang sa physical na kalagayan ng sasakyan at hindi sinalang-alang ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng mataas na antas ng operational na kaligtasan. Noong 2022, noong isinagawa ang paglilibot ng Titanic, binalita ni journalist David Pogue na wala sa Titan ang emergency locator beacon na nagresulta sa 5 oras na pagkawala ng komunikasyon sa submersible sa panahon ng ekspedisyon. Katulad ng mga insidente ng nawalang komunikasyon ay iniulat din ni Mike Reyes sa kanyang mga paglalangoy kasamang OceanGate at nagtagal ng oras bago mahanap ang bangkay ng Titanic kahit na malapit na itong nahulog sa pinangyarihan. Organisado ng OceanGate ang mga ekspedisyon sa Titanic sa pamamagitan ng multi-day excursion. Ang mga pasahero at crew ay sasakay sa support ship mula sa St. John's, Newfoundland at maglalayag pa southward ng 2 araw hanggang sa marating ang lokasyon ng kalat ng Titanic. Nanatili ang support ship sa ibabaw ng lokasyon ng kalat ng 5 araw kung saan sinusubukan ang mga ekspedisyon ng Titanic sa loob ng Titan. Karaniwan, 2 ekspedisyon ang sinusubukan sa bawat excursion. Bagaman maraming expedition ang kanselado o binigo bago pa man marating ang Titanic dahil sa masamang panahon o mga teknikal na sira. Ang huling 2 araw ng excursion ay ginugugol sa paglalayaga pabalik ng pantalan. Tinawag na mission specialist ng OceanGate ang mga pasaherong hindi kasapi ng crew
Ang mga mission specialist ay maaaring magbayad para sa kanilang mga pwesto o inimbitahan ng mga panauhin na tulad ng mga mamamahayag o YouTubers. Nung inanunsyo ng Ocean Gate ang kanilang mga unang plano para sa mga ekspedisyon sa Titanic noong 2017, ang bawat pwesto ng turista ay nagkakahalaga ng $105,129. Isang halaga na pinili ng Ocean Gate dahil ito ang halaga ng ticket para sa Vanderbilt suit sa Titanic noong 1912 na in-adjust para sa inflation. Subalit mas mataas na halaga hanggang $250,000 ang binayaran ng mga nagbayad na pasahero para sa excursion. Hindi nag-aalok ng refund ang Ocean Gate. Sa pagdating ng 2019, ang halaga ng ticket ng Titan upang makita ang Titanic ay umaabot na sa $125,000. 54 na mga turista ang nagparehistro para sa isa sa 6 na biyahe na nakaschedule na nagsimula noong 27 ng Hunyo. Ngunit naantala ang mga plano hanggang sa 2020 dahil hindi makakuha ng permit para sa support ship sa ibabaw. At dumating na nga ang araw na hindi inaasahan ng lahat. Noong ika-18 ng Hunyo 2023, nawala ng komunikasyon sa Titan habang isinasagawa ang unang paglubog ng taon upang masilayan ang kalat ng Titanic sa North Atlantic Ocean, mga 400 nautical miles o 740 kilometers southwest ng baybayin ng Newfoundland. Kasama sa submersible sina Hamish Harding, Shahzada Dawood, ang anak ni Suleiman Dawood, ang dalubhasang sa Titanic na si Paul Henry Nargeolet at ang tagapagtatag ng Ocean Gate na si Rush, na siya rin ang piloto ng submersible. Matapos mawala ng komunikasyon at hindi na bumalik ang submersible, kahit pa lumampas na ito ng oras ng pagbalik, nagsimula na ang malawakang paghahanap at pagtulong sa pagliligtas. Noong ika-22 ng Hunyo 2023, napatunayan ng Titan ay nag-implode. Malamang nang mawala ng komunikasyon na sa panahon ng pagbaba, anapat agad na pumatay sa lahat ng 5 pasahero sa loob nito. Ang eksaktong dahilan ay patuloy na inimbestagahan, bagamat pinaniniwalaan ng mga eksperto na maaaring nagkaroon ng palya sa mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng sasakyang dagat dahil sa labis na presyon ng karagatan. Tunay na nakakagimbal at nakakalungkot pakinggan ang nangyari sa Titan, ngunit umani rin ito ng napakaraming storya at mga haka-haka kung bakit nang nangyari ito. Una sa lahat nito ay ang pagkakagawa sa submersible kung saan napakaraming anomalya at issue sa mga materyales at operational safety measures nito. Kasabay pa nito ang sa loob na walang parte ng submersible ang mga kakayanan para makita ang ilalim ng dagat. Istorya na para saan pa kung ikaw ay tutunga sa mga labi ng Titanic kung hindi mo rin naman ito makikita. Huli sa lahat ay ang pinapaandar ang direksyon ng submersible gamit ang isang mumurahing game controller na ayon na mismo sa may-ari ng kumpanya ng controller na ito ay hindi ito ginawa para paganayin ang isang submarine. Kaya nagsilabasa ng mga kwento na baka staged o scripted lamang ang pagkakamatay ng mga mamayang pasahero ng Titan at ibalabas sa publiko na patay na sila. Dahil para sa iba ay walang sense ang pagpayag ng mga mayamang pasahero ng Titan na submersible para pumunta sa kalaliman ng karagatan bitbit ang napakaraming anomalya ng nasabing submersible. Sinasabing maaaring buhay pa talaga sila at makaka-benefit sila kung mapapaniwala nila ang mundo sa kanilang pagpanaw. At tunay naman na iisipin ng publiko na wala silang ligtas kung magkakaroon ng aberya ang submersible dahil sa pagkakagawa at mismong questionable controller nito. Hindi malayo na magkaroon sila ng siguradong ebidensya ng kanilang pagkawala at kung sa anumang dahilan na sila lamang ang nakakaalam ay magagamit nila ang kanilang pagkawala upang sa kanilang lubos na pakinabang. Kung ano man ang katotohanan rito, batay sa balita ay nakuha naman ang mga labi ng mga pasahero ng Titan at kinumpirma ang kanilang pagkasawi. Labis na nakakalungkot ngunit magbigay aral rin sana ito na kapag alam mo na napakalanganin ng sitwasyong papasukan mo, isalang-alang mo ang iyong kaligtasan. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa Titan Submersible? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.